So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang buoyancy na basic na topic sa hydraulics. So, papakita muna natin yung concept, pero once na ipakita ko sa inyo yan, makikita nyo kung gaano ka-basic tong topic na to na kahit pinsan mong grade 2 kaya sagutan. At for sure, pag natapos mo tong video na to, kaya mo i-perfect yung quiz mo sa buoyancy kahit nakapikit. Pero ano nga bang buoyancy, no? So kunwari, meron na lang tayong water table. Tapos lagay tayo ng inverted triangle. So again yung inverted triangle na yan, hindi yan basta-basta nilagay o trip-trip lang Ibig sabihin yan, free water surface. Pag sinabing free water surface, exposed siya sa atmosphere. So zero yung pressure sa taas, okay? Tapos, kunwari na lang meron tayong isang object. For simplicity na lang ng discussion, kunwari cube na lang, okay? Ngayon, ang gawin naman natin, establish muna natin tong paboritong formula natin sa strema na na ang pressure daw, di ba, is equal lang sa force over area. Ngayon, since buoyancy to or interested tayo sa buoyant force, isolate lang natin yung force sa equation. So, cross-multiply lang tayo, ang kalalabasan ng equation natin is force is equal to pressure times area. Ngayon naman, kung mapapansin ninyo, yung force natin is directly proportional sa pressure. So, ano ibig sabihin nun? Simple lang. Pag tumataas daw ang pressure natin, tumataas din ang force na nakukuha natin. Ngayon, kapag bumababa naman daw ang pressure natin, bababa na din ang force na nakukuha natin. So, yun lang yun ay definition ng directly proportional. So, basic na basic. Pero, para mas maintindihan ninyo yung sinasabi ko, kunwari na lang, cross-sectional area ng cube natin is 10 by 10 meters. Kunwari lang for simplicity lang. So, pag kinuha natin yung area, square lang naman yan, di ba? E di 10 times 10 equal lang yan sa 100. So, lagay lang natin sa equation. So, magiging force equals pressure times 100, which is yung 100 nga is yung cross-sectional area ng object natin, okay? Ngayon, for example, ang nakuha na lang nating value ng pressure is equal lang sa 2. E di, para makuha yung force, 2 times 100, magiging equal lang yan sa 200. Ngayon naman, kunwari, ang nakuha naman nating pressure is 3. E di, 3 times 100 naman, equal naman yan sa 300. Kapag 4 naman ang pressure na nakuha natin, ang force naman natin is magiging 400. So kung mapapansin ninyo, habang tumataas yung value ng pressure na sinasalpak natin sa equation natin, tumataas din yung value ng force na nakukuha natin. So ayun lang yung ibig sabihin na directly proportional. Okay? Clear yun So force is equal to pressure times area. So galing lang yan sa strema na ang pressure nga daw is equal nga lang daw sa pressure is equal to force over area. Tapos nire-arrange lang natin yung equation kaya nag-come up tayo sa force is equal to pressure times area, okay? Pero meron pa tayong isang alam na formula ng pressure, di ba? At ito naman yung sa hydraulics, na ang pressure naman daw is equal lang daw sa gamma times H. Pero take note lang dito palang clarify na natin na ang binabanggit ko ditong gamma or unit weight is hindi basta gamma ng kung ano lang. Gamma ng liquid yan times H. So, dito palang clarify na natin kasi kapag sinabing unit weight, pwedeng maging broad yan o general. Pwede yan sa mga objects. Kunwari na lang, unit weight ng concrete, mga ganun. Pero ang binabanggit ko dito sa gamma H is yung gamma ng liquid, okay? Pero huwag kayong mag-alala. Kaya ko lang sinasabi ngayon to dahil sa mga susunod na slides pa natin, may explain pa ako sa inyo at mas i-elaborate pa natin yung gamma na yan sa mga susunod na slides. Kaya dito pa lang, establish na natin. Pero anyway, kung mapapansin ninyo, one-liner na naman yung equation natin. So, ibig sabihin, yung pressure naman natin is directly proportional naman sa gamma at H. So, pag tumataas yung value ng gamma o ng H natin, tumataas din yung value ng pressure. Ganun din naman, pag bumababa yung value ng gamma o ng H natin, bumababa din yung value ng pressure. So, parang yung kanina lang. Pero kung mapapansin ninyo, isa dyan sa gamma or H ay constant. At yung isa naman dyan ay variable. Ano naman ibig sabihin nun? Pag sinabing constant, ang ibig sabihin lang nun, hindi nagbabago. At pag sinabi mo namang variable, ang ibig sabihin lang yan, nagbabago-bago. Ngayon, kung titignan natin tong illustration natin, hindi ba tubig lang naman tong buong to?
So, all throughout, simula taas hanggang baba, tubig lang yan. All throughout, simula taas hanggang baba, pakanan man yan o pakaliwa, tubig lang lahat yan. So, ibig sabihin, constant lang pala ito na tubig. Sa equation natin, ano ba yung marerelate natin tungkol sa tubig? Hindi ba't yung gamma or yung unit weight lang? Ano bang value ng unit weight ng tubig? Di ba dumadali na nga sa dugo natin yan? Na ang value ng unit weight ng tubig is equal lang sa 9.81. At yung gamma o unit weight na yan, constant yan based sa illustration natin. Kasi nga, all throughout sa figure natin, tubig lang yan nakikita ninyo. So kung ganun pala, salpak lang natin dito yan sa equation natin. So meron na tayong constant. Ngayon naman, etong h na yan, ayan naman yung variable natin. Meaning, ayan naman yung possible na magbago parang jowa mo. For example na lang, etong point na to, sabihin na natin na ang depth niyan kunwari is 1 meter. So lagay natin dito 1 meter. So ang pressure na masasolve natin is 9.81 times 1. So ang value ng pressure natin is equal lang daw sa 9.81. Ngayon naman, kapag inusog lang natin yung point na yan ng konti, magbabago na naman yung value niya. Kaya siya o yung h yung tinatawag natin na variable. Kasi nga, possible siya magbago o nagbabago-bago siya. So sabihin na lang natin kunwari na 2 meters tong h na to. So salpak lang ulit natin. So 9.81 times 2 equal lang yan sa 19.62. Ngayon, pag inusog mo pa yan ng inusog, lalaki ng lalaki yung pressure na makukuha natin. Kasi nga, directly proportional sila sa isa't isa. Parang yung ginawa lang natin kanina. So basically, habang lumalalim pala tayo o lumalaki yung depth natin o lumalaki yung value ng h natin, palaki ng palaki din yung pressure na nakukuha natin. Ulitin ko tandaan nyo na to. Habang lumalalim tayo ng lumalalim, lumalaki yung pressure na nakukuha natin. Kasi nga, di ba, ang pressure daw is directly proportional sa H, okay? Nasundan nyo na, tandaan nyo na yan. So, meron na tayong force is equal to pressure times area na galing sa strema, tapos meron naman tayong pressure is equals to gamma ng liquid times H na galing naman sa hydraulics. Ngayon, zoom in lang natin tong figure natin. So sa taas na part ng object natin, meron tayong depth niyan from the water surface, di ba? So tawagin na lang natin siyang H1. So sa taas na part yan Ngayon naman, yung ilalim na bahagi ng object natin, dito, meron ding sariling depth yan, tama ba? At tawagin na lang natin yung H2. Ngayon, ano sabi ko kanina? Habang lumalalim tayo ng lumalalim, tumataas yung pressure. So, ibig sabihin pala, dito sa babang bahagi ng object natin, mas mataas yung pressure na natatanggap niya kumpara dito sa taas na bahagi ng object natin. Ano naman ngayon, di ba? Ngayon, kung titignan nyo tong equation natin sa strema, gaya ng ginagawa lang natin kanina, na habang tumataas yung pressure na sinasalpak natin, tumataas din yung value ng force na nakukuha natin. Tapos, ano naman sinabi ko kanina sa formula ng pressure sa hydraulics? Habang tumataas naman yung depth natin o tumataas yung value ng H, tumataas din yung value ng pressure. At dahil doon, since mas malalim itong babang bahagi ng object natin, ibig sabihin, mas malaki yung pressure na natatanggap niya. At dahil mas malaki yung pressure na natatanggap ng ilalim na bahagi ng object natin, mas malaki yung value ng force na nakukuha natin sa bandang ibaba. So sa madaling salita, sa ilalim ng object, mas malaki yung pressure. At since mas malaki yung pressure, mas malaki yung force. Okay? So kung ganun pala, dito pa lang, kita mo agad na mas malaki yung natatanggap na force nitong object sa bandang baba. By the way, dagdag ko na lang din to. Ang forces na yan, palagi yung perpendicular sa object natin, okay? So sa taas, meron tayong force na pababa. Tawagin na lang natin yung F1. Tapos dito naman sa bandang baba, syempre meron din tayong force dyan. Tawagin na lang natin siyang F2. Uulitin ko para mas tumatak na sa isip nyo. Syempre, mas malalim tong babang bahagi ng object natin. Ibig sabihin, yung pressure dyan is mas malaki compared dito sa taas. At since mas malaki yung pressure dyan sa baba, gaya ng sinabi ko kanina lang, mas malaki yung pressure, ibig sabihin, mas malaki yung force niyan. So, yung force sa baba, mas malaki. Yung force sa taas, mas maliit. Pero ano naman ngayon, no? Ngayon,
since unbalance o hindi balanse yung force na natatanggap ng object natin dahil nga mas malaki yung nasa baba tapos yung nasa taas naman mas maliit, ano ang tendency or anong pwedeng maging movement ng object natin? So, ang tendency niyan is tumulak yung force na yan pataas at dahil mas malakas yung tulak ng force pataas compared sa pababa, ibig sabihin, pwede gumalaw yung object natin pataas. Parang ganito. So, initially, F2 to, di ba? May initial force siya na F2 nga. So, since may pababang force din tayo kanina na F1, ibig sabihin, yung initial force ng F2 nabawasan dahil sa pababang force natin. Kaya naging F na lang siya. Ngayon, ano ba yung F na yan? So, since etong F1 pababa, tapos eto namang F2 pataas, edi mag-summation forces lang tayo. So, unahin na natin tong F2. So, ang F2 pataas, so positive, so F2. Tapos eto namang F1 pababa, so negative, F1. Equal naman yan sa ano? So, hindi natin pwedeng i-equate yan sa zero kasi nga, di ba, pinakita natin sa illustration na gumalaw nga pataas yung object natin. So, hindi siya zero, hindi siya equilibrium. Kasi nga, mas mataas tong force natin sa F2. Ngayon, saan equal yan? So, ang sabi, kapag yung vertical force na yan, pag pinagsama o pinag-add natin or nag-summation vertical tayo, ang dalawang force daw na yan ay equal lang dito. At ayan na yung buoyant force. So, ang buoyant force pala is summation lang ng dalawang force natin na pataas at pababa. At yung F na pinakita natin kanina ay na pala mismo yung buoyant force. At ano ulit yung tendency niyang force na yan? Ay di ay na pala yung force na tumutulak pataas sa object natin. So, yan lang pala yung buoyant force, no? Ngayon, paano naman natin isosolve tong buoyant force? So, balik lang natin yung initial na figure natin, tapos ano ulit yung buoyant force? Summation lang ng forces natin yan na pataas at pababa or simply yung F1 at F2. Ngayon, tingin tayo dito sa equation natin sa hydraulics at strema regarding sa pressure. O, tingin na, may pressure tayo dito sa hydraulics, tapos may pressure din tayo dito na galing naman sa strema. So, kung ganun pala, edi itong pressure natin na to sa hydraulics, salpak lang natin dito sa pressure natin sa strema. So, pag ginawa natin yon, ang kalalabasan na equation natin ay ganito. So, sinubstitute lang natin yung pressure sa hydraulics papuntang pressure sa strema, kaya naging ganyan yung equation natin. Ngayon, ano ulit formula ng buoyant force? F2 minus F1. Since meron na tayong equation ng force, edi salpak na natin dito yan. So, magiging gamma times H times A. Tapos, lagay lang tayo ng subscript na 2 para alam natin na para sa force to yan. Tapos ngayon, lagay na din natin tong para sa F1. So, eto na kinalabasan ng equation natin para sa buoyant force. Kaso lang, ang pangit pa din eh. Medyo madumi pa yung equation natin. Para mas magmukhang malinis yung equation natin, check natin kung meron ba tayong pwedeng ilabas o i-factor out sa equation natin. So, unahin na natin i-check yung area. Kung pwede ba natin ilabas yan o i-factor out. So, eto yung cross-sectional area ng object natin. Tama ba? Cube lang naman to, di ba? Ano ba alam natin sa cube? Hindi ba't ang cube daw, all throughout, ang faces daw ng cube natin is pare-parehas lang ng area. Or sa madaling salita, bawat face ng cube natin is same lang ng area sa isa't isa. So kung ganun pala, kung eto yung area ng face natin sa taas, edi ganun din dapat yung area natin dito sa baba. At kung ganun pala yung nangyayari, yung A sub 2 pala natin at A sub 1 natin, parehas lang yung value ng area. At kung parehas lang pala sila ng area, pwede pala natin sila ilabas or i-factor out na lang sa equation natin. Pero mamaya na natin ilabas check pa natin kung meron pa tayong pwedeng ilabas para sabay-sabay na. Ngayon naman, kanina nung nagsimula pa lang tayo, ano pa yung isa nating sinabi? Sa illustration natin, all throughout, simula taas, pababa, o pakanan man yan o pakaliwa, tubig lang naman lahat yan, tama ba? So kung tubig lang naman pala yan all throughout, yung gamma sub 2 pala at yung gamma sub 1 pala natin o yung unit weight na para sa force natin sa taas at sa baba, parehas lang. So pwede din pala natin sila i-factor out o ilabas. Pero ulitin ko lang dito ulit. Yung unit weight o gamma na yan, gamma ng liquid yan, okay? So ox na tayo sa gamma at area. Pwede pala natin sila ilabas o i-factor out. Pero etong sa H,
pwede ba natin to ilabas? Siyempre hindi na. Kasi nga 'di ba sabi natin kanina nung umpisa pa lang variable 'yan. Nagbabago 'yan depende sa depth or location ng point natin. Dito sa illustration natin, 'di ba yung F1 nasa taas, tapos yung F2 nasa baba. So magkaiba sila ng H. So hindi natin sila pwede i-factor out. So in summary, ang pwede lang natin ilabas o i-factor out is itong A or yung area, pati yung gamma or yung unit weight natin. Pag finactor out natin yan, ganito kalalabas na ng equation natin. So, labas lang natin yung gamma at area. So, nalabas na natin. Ang naging itsura ng equation natin is eto. Gamma times area times quantity ng H2 minus H1. Ngayon, okay na ba sa inyo yung ganyang formula? Para sa akin, pangit pa din eh. Kaya ang gawin naman natin, tingin tayo ulit dito sa illustration natin. Tapos, para mas madali natin ma-imagine yung susunod na gagawin natin, gawin nating 2D tong object natin. So, ganito magiging itsura niyan. Isang face na lang yung kita natin. Ngayon, di ba, dito sa equation natin ng buoyant force, meron tayong H2 minus H1. Pero ano nga bang H2 minus H1? Pag tinignan natin tong illustration, ang H2 minus H1 pala, pag pinag-subtract natin, ay eto lang matitira. So, height lang pala ng object yung H2 minus H1. Pero, for simplicity, gawin na lang natin yung H. So, height ng object yan ha. So, substitute na natin dito yan sa equation natin. So, ang natirang equation natin sa buoyant force is gamma times area times H. Tapos, balik lang ulit natin sa 3D ng mabilisan. Ano ulit to? Hindi ba't area yan? Tapos, tignan natin ng maigi tong formula ng buoyant force ha. Ngayon, di ba, area to? Paano pag yung area na to, minultiply natin dito sa height? Hindi ba't ang kalalabasan niyan, volume lang ng object? So, kung ganun pala, etong area times height natin sa equation, pwede natin palitan na lang ng volume. So, ang naging formula na lang natin para sa buoyant force is simply naging gamma times volume na lang. Ano bang gamma times volume? Hindi ba't parang naging formula lang ng weight yan? Kasi hindi ba't ang gamma is equal lang sa weight over volume. Tapos cross-multiply lang natin, tapos isolate natin yung weight. Ang kalalabasan ng equation natin is weight is equal to gamma times volume. Hindi ba eto lang yan? So, ang buoyant force pala is parang weight lang. Pero ulitin ko yung gamma na yan ng liquid, okay? Tatak nyo na sa isip nyo yun Kapag buoyant force ang sinasolve mo, palaging gamma ng liquid. Padaluin nyo na sa dugo nyo yan Ulitin ko kapag buoyant force ang sinasolve mo, palagi yung gamma ng liquid. So okay na tayo Ngayon naman, tabi muna natin tong mga alam nating equation. Tapos kunwari meron tayong isang tangki ng tubig na open ulit sa atmosphere. Ngayon, i-explain pa natin yung isa pang concept na kailangan nyong malaman tungkol sa buoyant force. Pero, huwag kayong magkalala, basic na basic lang din naman to. So, for example, meron tayong isang object, or in this case, isang cube na lang ulit for simplicity. Sabihin na natin ang volume nitong material or object na to is 20 cubic meter. Ngayon, ito daw ang initial height ng water natin. Ang mangyayari kapag nilublog mo daw tong object na to sa tubig o nilubog mo sa tubig tong object na to, ang tendency daw ng tubig natin is umangat. Common sense naman yan, di ba? Ngayon, ay ang portion daw na inangat na yan ng tubig or tinatawag na dinisplace na liquid, equal lang daw yan sa volume ng object na nakalubog or nakasubmerge. So, kung 20 cubic meter ang volume nitong object na nakalubog na to sa tubig, edi itong inangat na tubig is equal lang din sa 20 cubic meter. Ulitin ko pag nilubog natin tong 20 cubic meter na object na to, tataas yung tubig natin at yung madi-displace na liquid natin is equal lang daw sa volume ng object na nakalubog. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi yung isa pang formula ng buoyant force aside sa gamma times volume na dinerive natin kanina is yung buoyant force daw is equal lang din daw sa gamma times volume displaced. So, sabihin na natin gamma times volume sub D. So, sub D, ibig sabihin yan, displace Kaso lang, ayoko kasing gamitin yung word na displace kasi dyan madaming nalilito na estudyante. Pag naririnig ko din yan, parang tumatakbo sa isip ko, pinagsasabi nito. So, ganito ginagawa ko dyan. Sabi ko nga kanina, diniinan ko pa
volume na nakalubog. So again, ang tubig na dinisplace niyan or inaangat is yung volume na nakalubog ng material o object natin. So imbes na volume displaced, lagay natin dyan sa formula, mas madali maintindihan yung volume submerged. So kung etong portion lang na to, yung nakalubog, edi kunin mo lang yung volume niyan, kunin mo yung cross-sectional area, tapos multiply mo sa height na nakalubog sa tubig. Kaya volume submerged. Edi mas madali na intindihan, kunin mo yung gamma ng liquid, tapos multiply mo na yung volume ng object na nakalubog. Edi tapos, punit na kaagad. So ano naman pinagkaiba nito sa dinerive natin kanina? Wala. Kasi kung titignan ninyo, yung dinerive natin kanina, yung buong object natin nakalubog sa tubig. Edi anong volume yung nakalubog o nakasubmerge? Edi yung volume mismo ng object, yung buo. Kaya naging gamma times volume. Edi parang ganun lang din to. Basta ang lagi nyo lang tatandaan, ang buoyant force is equal lang palagi sa gamma ng liquid or unit weight ng liquid times yung volume submerged or yung volume na nakalubog. Okay? Clear yun ha? Basic na basic. Gamma times volume submerged. Kahit ano pang problem yan, kahit anong case, palaging gamma ng liquid times volume submerged. Basic. Pero kung iisipin ninyo, medyo nakakatawa lang, no? Sa sobrang dami nating pinaggagawa at dami pa nating pinagpapakita kanina, pagdating sa dulo, ang formula lang pala na kailangan natin is gamma times volume. Sobrang iksik. Kahit yung pinsan mong grade 2, kaya kabisaduhin eh. Umabot pa tayo ng 21 minutes. Pero wag ka. Yung 21 minutes na ginugol nyo dito sa pagpapakinig ng concepts, ayan yung pundasyon na kailangan nyo para sa topic na to hanggang sa pagdating nyo ng board exam. At yung mga topic na nadaanan natin dito, kahit yung mga pressure times area pa yan at yung gamma H na yan, napasadahan natin dito yan. Kaya malaman-laman sa utak yan at for sure, at sana na-enhance yung utak nyo sa concepts. Pero anyway, okay na tayo sa buoyant force. Ngayon, pag-usapan naman ulit natin tong illustration. Specifically, yung object natin. Siyempre, meron na tayong buoyant force na na-derive na natin galing sa forces natin sa taas at baba kanina na nag-result nga na pag pinag-subtract lang pala natin yung dalawang yun, buoyant force na pala kaagad yun. Ngayon naman, meron pa tayong isang force na hindi pa natin napag-uusapan. So, di ba object yan? Siyempre, kung isang bagay yan o material yan o object yan, matik may weight yan. Ngayon, sa topic na buoyancy, ang assumption dito is palaging equilibrium na yung equation natin. Kaya kapag nag-summation forces vertical tayo, pwede na natin yan i-equate sa zero. So, ang buoyant force natin, pataas, positive, BF. Yung weight naman, pababa, so minus or negative, W. So, since equilibrium na sila at wala na tayong ibang force na nakikita sa illustration natin, pwede na natin sila equate sa zero. So, rearrange lang natin sila. Ang magiging resulting equation natin is weight is equal to buoyant force. Pero recall lang natin yung formula ng weight ha. Alam naman natin na ang gamma nga is equal lang yan sa weight over volume. So, since interested tayo sa weight, isolate lang natin yung weight or cross-multiply lang tayo. Parang yung kanina lang. Kaya yung magiging resulting equation natin is gamma times volume din. So parang yung pinakita nga lang natin kanina. Pero hindi lang gamma times volume yan ha. Since object ang pinag-uusapan natin dito, again object ha, edi dapat gamma ng object yan times volume ng object. So buoyant force is equal to weight or simply weight is equals to buoyant force. Kaya ang pinaka magiging equation natin para sa buoyancy or buoyant force or buoyancy na topic is eto lang. Weight na equal sa gamma ng object times volume ng object na equal naman daw sa buoyant force or gamma naman ng liquid times volume na nakasubmerge or nakalubog. Okay? Or sa madaling salita, weight is equal to buoyant force. Pag alam mo yan, basic na sa ito. Ngayon, tandaan nyo na din to ha. Ang weight sa formula na to is purely para lang sa object natin. Wala tayong pakialam sa liquid. Kaya ang formula ng weight nga is gamma ng object times volume ng object. At buo yan ha, buong volume yan. Kung ano mismo volume ng object, ayun na yun.
Ngayon naman, dito naman sa BF natin o yung buoyant force, sa kanang equation, dito, meron na tayong pakialam sa liquid. Kaya ang formula naman dyan is gamma naman ng liquid times volume submerged o yung volume na nakalubog. Nakasunod ulitin ko etong nasa kaliwa, purely para lang sa object na pinag-uusapan. For example, etong cube, para sa kanya lang yung kaliwang equation na yan. Ngayon naman, etong sa kanan, para naman yan sa liquid. Kung anong gamma ng liquid at yung volume na nababasa, ayun yung para sa kanang equation. So, weight is equal to buoyant force. Ayan lang tatandaan ninyo, tapos na tong topic na to sa inyo. Pero since nandito na lang din naman tayo, dagdag na din natin to. Dalawa lang naman case nitong buoyancy. So, di ba meron tayong weight? So, ang tendency niyan, palubugin yung object or material natin sa liquid. Ngayon, habang lumulubog yan, gaya ng pinag-usapan natin kanina lang, meron din tayong force pataas na tinatawag nga natin na buoyant force. Ngayon, pag ganito yung case natin, ang tawag dyan, float. Simply because lumulutang yung object natin, literally. Ngayon, yung isang case naman natin, pag ganito naman nangyayari. So, meron tayong weight, di ba? Ngayon naman, pagbagsak niyan sa tubig, hindi na siya kaya buhatin o pigilan ng buoyant force, kaya tuloy-tuloy siyang lumulubog hanggang ilalim. At itong case naman na to is yung tinatawag naman natin na sink. So, yan lang yun actually, float at sink. Tapos ang formula natin, weight is equals to buoyant force. At ulitin ko na naman, yung nasa kaliwa ng equation, para lang yan sa object. Kaya gamma ng object times volume ng object. Tapos ito namang nasa kanang equation natin, para naman yan sa liquid. Kaya gamma ng liquid times yung volume naman na nakasubmerge o yung basa. At yan lang ang kailangan nyong malaman para sa topic na buoyancy. Basic na basic. Weight is equals to buoyant force. Ngayon naman, apply na natin yung mga natutunan natin dito sa concept. So, magsasolve na tayo ng problem. Pero bago pala yun, ang tip na mabibigay ko sa inyo, pagdating sa kahit anong topic pa yan, hindi lang sa buoyancy sa lahat ng topic. Kailangan, alam nyo na yung bawat muka o itsura ng mga problem. Ano ibig kong sabihin? Sa bawat problem kasi na sinasolve natin, sa kahit ano pang topic na yan, may iba-ibang cases yan. At iba-iba din yung approach or pag-solve ng problem or iba-iba yung solution. Kaya para magamay nyo na agad tong buoyancy na topic o mamaster nyo na agad tong topic na to, sasagutan na natin o ipapakita na natin sa inyo yung iba-ibang mukha ng problem related sa buoyancy at isosolve natin lahat yan. Pero bago yun, pause muna tayo, break muna tayo. Siesta muna tayo mga 5 to 15 minutes. Actually, kayo lang, pahinga muna kayo. Gawin nyo na mga gusto nyong gawin, kahit ano pa yan, magpalakas na kayo sa CR. Tapos pagkatapos ng 5 to 15 minutes, balikan nyo tong video na to para focus ulit tayo at para maging productive tayo. So, okay na tayo. Start na tayo. Problem 1. So, ito yung takbo ng problem. Meron daw tayong solid na object na ang specific gravity daw is 3.5 na lumulutang sa liquid na may specific gravity naman na 13.6. Oh, 13.6 daw ang specific gravity. So, isa to sa specific gravity na dapat alam na natin by heart kung anong klase. So, 13.6 specific gravity yan ng Mercury. Tapos, ano mga tanong? Ano daw ang weight ng object? Pangalawa, what percentage of the total volume of the object ang exposed above sa liquid surface? At last question, ano daw ang additional force na kailangan para maging completely submerged naman yung object natin, okay? So, illustrate muna natin yung mga sinabi sa problem. So, meron daw tayong liquid at ang specific gravity nga daw nito is 13.6. Tapos ang sabi, solid object. Hindi natin alam kung ano itsura niyan o anong shape niyan kasi hindi naman sinabi sa atin. So kung kayo, pwede kayo mag-drawing dyan ng kahit anong gusto nyo. Kahit drawing nyo pa mukha ng crush nyo dyan, walang problema. Pero in this case, ganito na lang i-drawing natin. Tapos, ano daw volume ng object? 0.02 cubic meter. Oh, determine the weight of the object daw. Paano natin sasagutan to? So bago yun, papyawan muna natin. So una natin gawin,
kunin muna natin yung unit weight ng liquid. Binigyan tayo ng SG, di ba, na 13.6. Ano ba formula ng specific gravity? Hindi ba't ang SG equal lang yan sa gamma ng liquid over gamma ng water? So, interested tayo sa gamma ng liquid. Kaya isolate lang natin siya, tapos cross-multiply. So, magiging resulting equation natin is gamma ng liquid equals to SG times gamma ng water. So, para sa liquid yan So, ano bang SG ng liquid sa problem? Hindi ba 13.6? So, 13.6, salpak na natin. Ano naman unit weight ng water? Hindi ba 9.81? So, salpak na din natin. So, pag sinimplify natin yan, masasolve natin yung unit weight ng liquid kung saan lumulutang yung object natin na equal daw yan sa 133.416. So, lagay na natin sa illustration. So, eto formula ng gamma, di ba? Galing sa specific gravity. Ngayon, walang limitation yan. Kung trip mo naman kunin unit weight ng object, di ang gawin mo naman, imbis na specific gravity ng liquid gamitin mo, specific gravity ng object gamitin mo. Tapos multiply mo lang ulit sa unit weight ng water. At palagi yung ganyan kung gusto mo liquid, di liquid. Kung gusto mo sa object, di object. Sa problem naman ngayon, meron naman na tayo lahat niyan, di ba? So, salpak na natin yung mga values. So, SG ng object na 3.5 daw times gamma ng water na 9.81. So, kapag sinimplify naman natin yan, ang lalabas naman na value ng gamma para sa object natin is 34.335. At lagay na din natin yan sa illustration. Ngayon naman, sagutan na natin tong number 1. So, ano daw ang weight ng object in kilonewtons? So, basic lang yan. Dinerive na nga natin kanina yan actually. Punta lang ulit tayo sa roots natin. Pero ulitin ko na lang ulit para sa inyo. Para tumatak na sa isip nyo. So, ganito yan Ano bang formula ng unit weight? Hindi ba't ang unit weight is equal lang sa weight over volume? Ngayon, tandaan nyo na din to. So, parang kanina lang din sa sinabi ko sa SG or specific gravity na kung interested ka sa object, di ang gamitin mong unit weight ay para sa object. Kung sa liquid ka naman interested, di ang gamitin mo naman is para sa liquid. Pero sa case na to, ano bang sabi sa atin? Di bang sabi, weight ng object? Di dapat lahat yan para sa object natin. Tapos, ang tinatanong sa atin is ano daw ang weight? Di cross-multiply lang natin, magiging weight is equals to gamma times volume. Parang yung dinerive lang din natin kanina. Kaninong weight bang tinatanong? Sa liquid ba or sa object? Di ba't sa object daw? Di dapat gamma ng object times volume ng object gamitin natin. Meron naman na tayo lahat yan, di ba? So, salpak lang natin. Meron tayong unit weight ng object natin na sinolve na natin kanina na 34.335. Tapos, meron ding binigay sa problem na ang volume naman daw ng object natin is 0.02. So, ulitin ko lang Pag weight ang sinosolve natin or weight ng object ang sinosolve natin, ang kino-consider natin palagi is yung buong volume, kaya 0.02. Hindi yung nakalubog, hindi yung nakaangat sa tubig, kundi yung buong volume mismo kapag weight ng object yung tinatanong. So, simplify na natin to. 34.335 times 0.02 equal lang yan sa 0.687 kilonewtons. So, ang sagot ay B. So, basic na basic, di ba? Etong sagot na to, lagay muna natin sa taas, baka magamit pa natin. So, lagay na natin. So, next question naman daw is anong percentage daw ng total volume yung nakaangat sa liquid? So, para masolve naman natin to, kailangan muna natin masolve yung volume na nakaangat sa liquid. So, paano? Una natin gawin, kunin muna natin yung volume na nakasubmerge. Dahil ayun yung una nating masosolve. Paano? Di weight is equals to buoyant force. Ano yung weight? Gamma ng object times volume ng object equal lang daw yan sa ano? Sa buoyant force na gamma naman ng liquid times volume naman na nakasubmerge. Pero etong nasa kaliwa or yung left side ng equation natin is weight, hindi ba? Weight ng object. At nasolve na natin yun kanina. Ayun nasa taas. So salpak lang natin. So 0.687 equal sa gamma ng liquid natin times volume submerged or yung nakalubog. Pero ano ba yung gamma ng liquid natin? Hindi ba ito yan? So 133.416 times volume submerged. Ano naman yung volume submerged?
So, hindi natin alam yan kasi kung alam natin yan, wala na tayong masasolve dito kasi wala nang unknown sa equation natin. So, sa equation na to, masasolve natin yung volume submerged. So, isolate lang natin siya, magiging 0.687 over 133.416. At pag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 0.005. So ngayon, alam na natin yung volume na nakalubog. Paano naman natin malalaman kung ano yung volume na nakalutang sa tubig or yung nasa taas na part? Eh di basic lang din, ano bang total volume natin? Hindi ba 0.02? Tapos ang volume naman doon na nasa ibaba or nakalubog is 0.005. So, ang total volume natin equal lang yan sa volume na nasa taas or nakaangat sa tubig plus yung volume na nakalubog sa tubig. So, meron ba tayo nitong total volume? Meron, given yan sa problem eh. Etong volume submerged. Meron din, kakasolve lang natin yan. So, isa na lang yung unknown which is yung volume sa surface ng water. Eh di, salpak na din natin dito yun sa equation. So, since isa lang yung unknown, isolate lang natin siya. Lipat lang natin yung 0.005 sa kabila, so magiging volume sa surface is equal lang sa 0.02 minus 0.005. Pag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 0.015. Ngayon, paano ba kumuha ng percentage? So, palagi yung partial over total. Palagi yan palagi yung ganyan. Kunwari na lang, analogy sa grades nyo, di ba? Yung exam nyo over 100. Tapos, ang nakuha mong grade is 90. E di 90 over 100 ka. So, 90 divided by 100, ang percentage mo sa exam or naitama mo sa exam is 90%. Parang ganun lang din yan dito. So, 0.015 divided by 0.02 equal lang yan sa 0.75. Kaso, percentage ang kailangan eh. Kailangan multiply pa tayo ng 100 kaya ang magiging sagot natin is 75%. Kaso, tingin tayo sa choices. Walang 75%, paano yan? May mali ba tayong ginawa? Pero pakita ko na lang ng sagot dito is letter A. Malapit din naman sa 75% pero bakit hindi sakto? Ganito kasi yan. Hindi kasi tayo nag-store ng value, hanggang 3 decimal places lang kasi ang kinuha natin. Pero pag ginamit natin yung buong value or yung stored value, ang makukuha na nating sagot ay 0.7426470588. Times lang natin sa 100 para maging percentage, magiging 74.26470588% or simply 74.26%. So, hindi pa din sakto, no? Posible na yung gumawa ng question is hindi din nakastore lahat, kaya may discrepancy. Pero anyway, sobrang dikit lang naman. Ang gusto ko lang sabihin is as much as possible, mag-store kayo ng value para makuha nyo yung saktong-saktong sagot palagi. Pero kung di nyo talaga trip mag-store, ang safest way is hanggang 5 decimal places. Safe na kayo dyan, proven and tested dyan. So, okay na tayo sa number 2 Ngayon naman, dito tayo sa number 3. Ano naman daw yung additional force na kailangan natin para maging completely submerged naman yung object? So, paano yan? Wag ka masyado kabahan na, basic pa din yan. Ganito lang dapat mong gawin. So, linisin lang natin ng konti para mas makita natin ng maayos. So, ano bang gusto ng problem? Ano daw force ang kailangan natin para maging completely submerged yung object natin? At yung force na yon na magpapalubog sa object natin, tawagin na lang natin yung force F. So, eto yung force F. So, ulitin ko yung force F daw na yan, ilulubog daw niyan yung object natin completely. Pero ano nga ba ang mga forces natin na nag-e-exist ngayon, no? Meron tayong F, ayun yung nakikita ninyo sa screen ngayon. At hindi ba, meron din tayong weight ng object natin na syempre pababayan, palagi naman. Palaging pababayan dahil sa hatak ng gravity. Tapos meron naman tayong buoyant force na pataas naman ng tulak, gaya nung dinerive natin nung simula pa lang. Ngayon, alam na natin yung mga forces na nag-a-act sa object natin. Ano na gagawin natin? Di meron kang force lahat pataas at pababa. Di mag-summation vertical lang tayo. Basic na basic, di ba? So, BF, pataas, positive. BF. Yung weight naman, pababa, so negative or minus W. Tapos yung force F din natin is pababa,
So, negative na naman or minus F. Tapos, wala naman na tayong nakikitang ibang force, di ba? Kung ganon, pwede na natin yan i-equate sa 0. Ngayon, interested tayo sa F, di ba? Kasi ayan nga yung hinahanap dahil nga ang tanong, ano daw force? At di ba in this case, nilabelan natin ng F ang magpapalubog sa object natin completely. So, isolate lang natin yung F. Ang magiging resulting equation natin is F is equals to buoyant force minus weight. So, alam na ba natin value ng buoyant force? Hindi pa. Hindi pa natin nasasolve yan eh. Pero masasolve naman natin. Pero itong weight, alam na ba natin yan? So, nasolve na natin kanina yan. Ang value niyan, di ba, is 0.687 kilonewtons. Ngayon, pasabugin o expand na natin tong buoyant force. Hindi ba't gamma ng liquid times volume submerged lang yan? So, gamma ng liquid meron na tayo 133.416. Tapos, nasolve na din natin yung volume submerged na 0.005. So, pag sinimplify natin yung equation, ang magiging sagot natin ay negative 0.02. So, bakit negative, no? Ang ibig sabihin lang yan, mali yung assumption natin. So, kung kanina, pababa yung assumption natin, dapat pala pataas. Kaya ang sagot ay D. At syempre, yan ay... So, mali yan malamang. Gusto mo nga ilubog yung object tapos pataas yung force mo? Ano yun, magic? So, pampagising lang yan. Pero kung hindi ka nag-react habang nagsosolve tayo ng equation at may idea ka na at background ka na sa buoyancy, ibig sabihin, possible na pinapanood mo lang yung video na hindi mo na masyado iniintindi yung nangyayari. Nanonood ka lang ganun. At kung ganun nga ang nangyayari, possible na isa ka sa posibleng magkamali sa tanong na to. So, dito pa lang itatama na natin yan kesa sa exam ka pa magkamali. Pero bakit ba tayo naging mali? So, ganito kasi yan. Minali ko lang yung value ng volume submerged. Pero the rest, tama na. So, bakit mali yung volume submerged natin na value yung in-input? Ang ginamit kasi natin, 0.005. Eh, ano ba ang condition sa problem? Hindi ba't ang sabi, yung additional force required daw to completely submerge the object? Eh di kung completely submerged daw, eh di dapat etong buong to nakalubog. Eh kung yung buong object natin ay nakalubog, eh di yung volume na nakasubmerge pala is yung total volume mismo. Kasi nga di ba ang volume submerged is yung volume na nakalubog. Eh sa case na to, ano bang nakalubog? Di ba itong buong volume na ng object? Eh di dapat, para tama pala yung maging sagot natin, dapat yung buong volume o yung total volume palang gamitin natin. So kung ganon, salpak na natin. So 133.416 times 0.02 na total volume ng object natin kasi completely submerged nga daw minus yung weight na 0.687 kilonewtons. So pag sinimplify natin yan, ang magiging sagot natin ay 1.98132 kilonewtons. At tingin sa choices, ang sagot ay C. At yan ay mali pa din. De joke lang, tama na yan. Siyempre, tama yan na. Baka maniwala kayong mali. Tama na yan. So anyway, tapos na tayo sa isang situation at nasagutan na natin lahat ng tanong. Ngayon, papakita ko ulit sa inyo yung tanong at yung mga sagot para kung gusto nyo sagutan ulit yung problem for mastery, pwede nyo i-pause yung video para may guide kayo. Pero kung ako yan at nagpa-practice ako, sasagutan ko ulit yan bago ako mag-proceed sa next problem. So, subukan yung sagutan mag-isa dahil iba pa din pag pinapanood nyo lang at kayo ang nagsasagot. Promise! At ayan ang kadalasang mali ng mga nagre-review at nagpre-prepare sa board exam. Akala ng mga reviewees pag pinanood lang yung video at hindi sinagutan, okay na sila. Feeling mo okay na pag pinanood mo, pero pag sinagutan mo na mag-isa mismo, limot-limot mo na kung paano. So, sagutan nyo ulit yan tapos proceed na tayo sa problem number 2. So, proceed na tayo. So, tapos na tayo sa problem 1. So, isang mukha yan ng mga problems dito sa buoyancy. Ngayon, proceed naman tayo dito sa problem number 2. So, isa din to sa concept sa buoyancy na kailangan nyo ding matandaan. Kaya ituturo ko na sa inyo. So, another mukha na naman to ng problem natin sa buoyancy. So, sabi sa problem, meron daw tayong bato na ang timbang daw pag wala sa tubig is 350 newtons.
Tapos, kapag nilubog daw natin to sa tubig, gumagaan yung bato. Nung nilubog o sinubmerge sa tubig, tapos tinimbang habang nasa tubig, naging 240 newtons na lang daw yung timbang nito. So, bakit kaya, no? So, alamin natin yan dito sa problem na to. So, kunwari, meron tayong tubig. Tapos, meron tayong bato. Ano yung weight daw ng stone pag nasa air? 350 newtons. Ngayon, nung nilubog daw sa tubig, naging 240 newtons na lang yung weight. Ngayon, bago yan, establish muna natin to. Meron tayong tinatawag na true weight. Ang true weight naman daw is yung weight ng object kapag nasa air yung object natin. So, ayan ang true weight, 315 newtons. Ngayon, kapag nilubog mo naman daw yan sa tubig, yung weight na makukuha mo daw dyan is mas mababa o mas magaan na. Kaya diba sa swimming pool, mas madali mang RKO ng mga tao. Ayan yung prime example niyan. At ayan naman yung tinatawag na apparent weight, kaya mas magaan. Ngayon, kapag pinag-subtract mo naman daw yung true weight, pati yung apparent weight, or yung true weight minus apparent weight, ang magiging sagot mo naman daw dyan is yung buoyant force. At kadalasan sa case na ganito, completely submerge yung object natin. So, bali kung ano yung makukuha nating value ng volume submerge, ay na din mismo yung total volume ng object natin. Parang yung nasa number 3 lang natin kanina. So, sagutan na natin. So, ang pinakamagandang gawin dito, kunin muna natin yung buoyant force. So, unahin na natin tong true weight. Meron tayo niyang given sa problem na 350 newtons. So, salpak na natin sa equation. Tapos, yung apparent weight naman, yung mas mababang timbang o yung nakalubog sa tubig. Meron din tayo niyan na given sa problem na 240 newtons naman. So, salpak na din natin sa equation. So, kapag sinimplify natin yan, ang magiging value ng buoyant force natin is equal lang sa 110. Anong unit? Newtons lang yan kasi naka-newtons yung 350 at 240. E di syempre, newtons din magiging sagot natin. Ngayon, alam na natin yung value ng buoyant force. Ano naman yung susunod na gagawin natin? Hindi ba't meron pa tayong core na formula para sa buoyant force? Na ang buoyant force nga daw is equal lang sa gamma ng liquid times volume submerged. So, alam na natin yung value ng buoyant force na 110 nga lang, di ba? E di salpak na natin, so magiging 110 newtons equal lang sa gamma ng liquid times volume submerged. Eh, ano ba ang gamma ng liquid na gagamitin natin? Hindi ba't sinabi sa problem na water daw yung liquid? Eh di 9.81 lang yan. Kaso lang, hindi yan basta 9.81 kasi ang 9.81 naka-kilonewtons per cubic meter ang units niyan. Eh, newtons ang unit ng buoyant force, di ba? 110 newtons nga, di ba? Kaya ang gagawin natin, etong 9.81 na gamma ng water, multiply lang natin sa 1,000. At kapag ginawa natin yon, yung kilonewtons na yan, magiging newtons na per cubic meter. So, multiply na tayo. 9.81 times 1,000 equal lang yan sa 9810. So, isa na lang yung unknown, masasolve na natin yung volume submerged. So, pag in-isolate natin yan, ang magiging resulting equation natin is 110 over 9,810. At kapag sinimplify pa natin yan, ang magiging value ng volume submerged natin is 0.01121304,791 cubic meter. So, ang tanong sa number 1, ano daw ang volume ng stone? Eh, ano bang sabi ko kanina? Sa ganitong case, since nakalubog ng todo yung object natin or completely submerged yung object natin, kung ano yung volume submerged, ay na din yung magiging total volume ng stone natin mismo. Kaya tingin sa choices, ang sagot ay A. So, meron na tayong volume ng stone. Ngayon, ang pinapahanap naman sa atin is yung unit weight. Eh, ano bang formula ng unit weight? Hindi ba eto lang yan? So, ulitin ko lang dito. Kung gusto niya ng unit weight ng liquid, edi dapat lahat ng nasa formula tungkol dapat sa liquid. Kung gusto niya naman unit weight ng object, dapat lahat ng nasa formula tungkol sa object. Ngayon, ang pinapahanap sa atin yung unit weight ng stone. E dito tayo sa para sa object, pero bago yon, dalawa yung weight natin. Meron tayong 350, tapos meron din tayong 240. 350 na true weight, tapos 240 na apparent. So, syempre,
yung palagi nyong gagamitin dyan is yung true weight palagi. Malamang ayun kasing totoong timbang niya. Palagi yan kasi ayun yung totoong weight ng object natin. So, substitute na natin. So, 350 over yung volume ng object natin na in this case, same lang sa volume na nakasubmerge. So, 350 over 0.0112130471. Pag sinimplify natin yan, ang lalabas na sagot ay 31213.63636 newtons per cubic meter. So, naka-newtons per cubic meter yan kasi yung weight na ginamit natin is 350 newtons. So, ang gawin natin, divide naman natin siya ng 1,000 para yung newtons naman maging kilonewtons. Pag ginawa natin yon, ang magiging answer natin is 31.2136 or simply 31.21 kilonewtons per cubic meter. So, ang sagot ay A. Next naman daw is ang tanong, ano daw ang specific gravity? Ano bang formula ng specific gravity? Pinakita na natin kanina yan, di ba? Hindi ba't gamma over gamma lang yan? So, since ang gusto natin is yung specific gravity ng stone or ng object natin, di dapat gamma ng object yan over gamma ng water. So, gawin na natin. Meron na tayong gamma ng object, di ba, na 31.21, which is yung sagot natin sa pangalawang tanong, over unit weight naman ng water na 9.81. So, pwede na yung 9.81 kahit hindi na yung 9810 kasi naka-kilonewtons naman na yung numerator or yung unit weight natin. So, gawin na natin. So, over 9.81. Pag sinimplify natin yan ay 3.18. Tapos, tingin sa choices, ang sagot ay D. At dagdag ko na lang din to, no? Di ba kanina ang formula ng specific gravity natin is gamma over gamma ng water. Ngayon, pwede din yan na rho over rho ng water, or density ng object or kahit ng anong liquid pa yan, basta over density ng water. Kaya regardless kung gamma or rho ang gamitin ninyo para sa specific gravity, same lang yung makukuha ng sagot, okay? Ngayon naman, nung simula pa lang nitong problem, sabi ko, di ba, bakit kayo tinitimbang yung object ng nasa tubig? Bakit hindi na lang yung typical na timbangan na parang sa palengke? Ganito kasi yan. Kaya ginagawa natin yan para makompute natin yung unit weight ng object o yung density mismo ng object. Kaya kung mapapansin ninyo, ano mga tanong sa problem? Volume ng object, tapos biglang unit weight, tapos biglang specific gravity na may relation pa din sa unit weight o density. Dahil yung buoyant force na yan, nakukuha natin sa true weight at apparent weight yan, di ba? Ngayon, yung buoyant force kasi, may special relation yan sa object natin. Nalalaman natin kung ano bang unit weight ng object natin o yung density ng object natin dahil yan sa equation natin dito sa buoyant force. So, theoretically speaking, pag nagsosolve tayo ng mga problem na ganito, parang wala lang, di ba? Pero sa totoong buhay, yung buoyant force na yan, malaking tulong yan sa pagde-design. For example na lang, yung mga bangka natin. Dahil ang main feature para sa mga design ng mga bangka natin is yung ability nila to stay afloat sa tubig or yung lumulutang. Ngayon, ang physical force na nagpapastable sa bangka natin is yung tinatawag na buoyancy. At dahil dyan, mapapansin ninyo na related ang material at buoyancy sa isa't isa. Isa yan sa mga practical uses or application or pwede mong magawa dahil sa concept sa buoyant force. So, kung gusto nyo ulit i-re-answer yung tanong, pause nyo, tapos ayun na yung guide ninyo. Sagutan nyo yan pero ngayon, puputulin muna natin yung video. At sa susunod na video natin, sasagutan pa natin yung iba pang mukha ng problem sa buoyancy. Pero sa ngayon, namnamin nyo muna yung concepts at yung mga sinagutan natin. At kung may katanungan kayo, comment lang kayo. At dito natin sa TikTok yan nare-replyan. At kung nagustuhan nyo yung contents ng video natin, huwag nyo kalimutan mag-follow o mag-subscribe at i-on nyo na rin yung notification bell natin para updated kayo sa mga bagong upload natin. Pero anyway, sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Engineer Cruz. Salamat.